Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDO-Viewers, and welcome po sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel, na inyo pong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na IDO-Q by John Paul Siniel. Ang episode po na ito at ang ating lahat ng episode sa ating Mindoro Docu-Talk series ay inihahandog po sa atin ng Adventist World Radio, ng Seventh-day Adventist Church at ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army na pinamumunuan po ng kanilang brigade commander na si Brigadier General Randolph Cabangbang. Sa mga oras po na ito ay makakasama natin ang Battalion Commander ng 68th Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Marlon Salvador. At atin pong isasalaysay po niya sa atin ang kanilang mga tagumpay, ang kanilang pagpapanatili ng kanilang mga hakbang at kilos upang ang lahat ng kanilang mga pinagsikapang tagumpay ay hindi po mawawala sa kanila. Dahil sa mga oras po na ito ay napakaganda po ng resulta ng kanilang mga hakbang at kilos laban sa insurhensiya sa kanilang area of responsibility sa buong isla ng Mindoro. Unang-unang sa lahat, thank you very much for having this time with us sa IDO-Q dahil pinagbigyan nyo kaming ikwento ang mga bagay-bagay na naging accomplishment ng 68th Infantry Battalion dito sa Mindoro. But as soon as you assumed office, ano yung nakita mo? Kasi this is a very challenging moment sa buhay mo dahil kahaba-haba na ng mga ginawang operation dito sa Mindoro and yet hindi pa rin siya naideklarang insurgency-free. So what was the challenge sa shoulder mo nung panahon na yun na umupo ka dito? Actually, nung dinala kasi yung 68 Battalion dito from Basilan, hoping nga na talagang ma-end yung insurgency sa Mindoro, kaya nagkailangan ng tropa. Opo. Now, looking at the unit na from Basilan, which is a very different operating environment, isang challenge din talaga kung paano i-reorient yung unit. No? So, being in the Basilan area, Sulu area, na lumalaban sa mga rebels natin sa south. Now, Mindoro is a Mindoro known to be a layers nga ng CTG. So, kailangan talagang i-reorient yung buong unit. Now, start of course doon sa mga tropa. Ano yung pag-aralan yung operating environment dito? Ano yung nature ng kalaban? Basically, yung yung terrain na sa kabila ay kabisado nila, and yet doon sa tropa ng 68 ay hindi pa dahil bago dito na na-assign. So that's one of the challenges before. Reorientations ng tropa, and at the same time, yung, sa amin lahat naman, yung operating environment, including yung enemy na kino-confront, it's very different from the previous na assignment niya. So yun yun. And of course, yung mindset ng tropa. Considering na yung pumunta rito, lahat ng tropa namin dito, taga Mindanao eh. And then here comes sila, nandito sila sa Mindoro. So it's another challenge kasi divided of course yung kanilang mindset nila dahil yung family sila naka-establish na sa Mindanao tapos nandito sila sa Mindoro. That's another challenge yun. Okay. So you conducted training, workshop, seminar para maihanda sila sa gagawin ninyo? Yes. Yung to address yung reorientation, una, yung para makita, mapag-aralan talaga yung lugar, nagkanda kami na dito, yung sa intel training muna, para maintindihan. Alam nila lahat, sinong kalaban, ano yung tsura. So basically, yun lahat study ng area.
Including yung hindi lang yung about threat, yung economic, yung people, Yeah. to include yung mga cultural sensitivity and awareness. Opo. Dahil sa nature nga nito na maraming katutubong mangyan. That's one. And another thing is yung local government unit. Particularly yung aspeto din ng political. Okay. Kasi it's different din talaga ito sa Mindanao area na kung saan galing ang unit. So, yun. Kasama yun lahat sa reorientations, yung pag-aaral ng kultura, tradisyon, environment, yung kalaban, and yung mga tao na nandito. Opo. So, ayun. Yun. So, after the orientation, inihanda natin yung ating mga tauhan, ating tropa. Ano kaagad yung, kasi di ba, yung unit nang mapunta dito sa Mindoro, naging striker siya. Please tell us yes. about the first role of 68 IB. Nung dumating kasi siya, ang main priority na targetin nung dito na neutralize is yung main regional guerrilla unit na nag-ooperate sa Mindoro. Aside from the existing territorial territorial enemy tulad nung KLG MAB or Kilusang Larangang Guerrilla MAB, ang task ng 68 ay habulin yung MRGU, which is operating all throughout ng island of Mindoro. So wala siyang definite na territory but moving yung kalaban. And that's the reason na yung 68 IB bilang isang striker battalion is to go after doon sa MRGU kung saan man siya mapunta. So wala siyang kampo na fix but nag-stay yung kanyang admin doon sa collocated sa brigade pero yung lahat ng companies na operating unit ay deployed all over to go after the MRGU. Paano natin kino-coordinate yung sir? Kasi you have this 4th IB, you have this 76th IB, nag-ooperate din sila in their territories. Tapos heto kayo, heto ang 68 IB na nag-striker siya. Paano yung operasyon na ma-marry lahat ng ginawang operation ng tatlo? Ang naman dyan, sa konsepto naman natin sa Focus Military Operations, while yung 68 IB ang ginawang striker, siya rin ang dinesignate na main effort that time. Nag-main effort siya. Yes, so nag-main effort siya with the supporting effort ang role ng dalawang infantry battalion na existing dito. Targeting yung MRGU. Now, pero pagdating sa territorial naman, which is yung KLG MAB, to go after the KLG MAB, ang main effort talaga dun is the 4th IB. And then, supporting effort naman ang 68 IB at saka yung 76 IB. Okay. So, ganun ang concept niya kung ano yung role mo doon sa campaign ng brigade. It's either you are the supporting effort or main effort, but overall, yung campaign naman ang tinitignan eh. So hindi siya ganun problema yung coordination among the unit na nandito. Yun yung niya. Okay. Tapos dumating ang panahon na talagang may allocation na Yes. sa inyo. Ano yung mga at saka kailan inallocate yung mga areas na doon lang kayo? Nung August ng 2022, yun na yung actually yung assumption ko as a battalion commander kasi mayroong prior pa na designated na battalion commander, yun yung pinalitan ko. Nung striker siya, iba yung battalion commander and then nung nabigyan ng AOR yung 68 IB, nirelinquish ng 4th IB yung tatlong bayan dito na magiging part ng AOR ko and then yung isang bayan naman galing sa 68 IB. So, binigyan yung AOR pero kung titignan natin yung kanyang AOR ay merong gumagalaw na teritoryo ng kalaban, yung KLG MAB sa may area ng San Jose at GMT naman sa area ng Kalintaan, Rizal, and Sablayan. However, yung 68 IB binigay pa rin sa kanya na tasking niya yung to go after with the MRGU. Kasi ang monitor kasi ng informations before, yung MRGU is nandito rin sa nandito rin sa na-designate na area. Yes, Pero as of this time, hindi pa sila nakakalayo. Kasi 'di ba as you said,
moving ito all over the island. But as of this time that we talk, nasa AOR mo pa rin siya. Yes, oo. So, nandito yung MRGU. Nung inassume namin yung AOR namin. Okay. Ang bayan na sinasabi niyo, sir, are? San Jose, Rizal, Calintaan, and Sablayan ng Occidental. Okay. Based on your intel reports, how do you picture out itong apat when it comes to the strength of the CPP, NPA, NDF? Okay. Yung MRGU kasi nung nandito sila sa area is around 20 plus ang mga to yung MRGU. And yung remnants naman ng GMT, although na-dismantle na before, kaya naging remnants na lang siya, meron pa rin naglalaro ng nung nagsisimula pa lang, nasa ano lang tayo, less than 10 yung GMT. Pero alam naman natin yung kabila kasi, kahit pa na-dismantle yan, there is still an effort to recover. And yung pagre-recover nila dito, yun din yung pagtulong ng MRGU sa kanila to recover din yung area, kaya nandito rin yung MRGU. So, yun. Ang kino-confront namin, more or less mga less than 30 MRGU and GMT na yun, na remnants. Okay. So, yun yung nandito sila sa area na naglalaro. Yung remnants na GMT, remnants ng GMT, kung remnants yan, mga ilan yan sila? At less than 10 yan Less than 10. Yes, Tapos nag-merge sila with MRGU. MRGU. How do you view this? MRGU lang / GMT? Ganun ba ang pananaw nyo dito? Or MRGU na lang siya? May merging pa rin kasi kailangan pa rin talaga ng support nung recovery ng GMT doon sa ground, sa territory. Kailangan nila ng ng puwersa din nila So doon pumapasok ngayon yung MRGU. So ngayon, kahit ngayon sa kasalukuyan, may merging pa rin yung MRGU at saka GMT. Okay. Sir, pakipaliwanag po sa atin, saka sa ating mga audience, yung pwedeng ikabigay o ibigay na danger ng MRGU sa kapayapaan ng isla. Okay. Kung titignan kasi natin yung MRGU bilang isang pwersang militar nila, ito yung mag-e-execute ng mga possible na mga tactical na opensiba nila. So pag na-execute nila yung mga tactical na opensiba nila, sila yung magdidikta ngayon kung ano ba yung status ng isang lugar, ano ba yung peace status, kung tahimik na ba yan o hindi. Pero kung merong mga violente na activity na maikakasa o magagawa itong MRGU, yun yung magsasabi na meron pang presensya ng armado sa isang area. Okay. So, kasi sila yung parang military nila mismo na component na mag-e-execute ng mga tactical na mga opensiba. Kaya kailangan natin siyang habulin at i-dismantle. Yes, oo. Okay. So ano yung strategies mo? May pinakita, prior to this conversation, you had briefed me with the image, yung strength lang ng area mo, yung mga patrol bases na sinabi mo, at ano yung mga ginawa natin para talagang maipit yung MRGU at yung iba niyang mga kaalyadong mga unit. Tulad ng ibang mga forces kasi ng mga PERSA, kapag nasa isang area ka, may mga requirements ka rin, may mga pangangailangan ka. So, unang pangangailangan mo dyan, syempre, kahit papano, meron ka rin mga pinagkukuhanan ng impormasyon. So, basically, ang pinagkukuhanan mo ng impormasyon mo, mga masa din. Kasabay nung teritoryo na nandyan, na nag-develop ng masa, sila rin ang magbibigay ng masa kung anong mga galawan ng kalaban sa lugar. Another requirements mo dyan ay kailangan mo rin kumain. So, ibig sabihin, may mga supply ka. Yeah. So, saan ang gagaling na naman ng mga supply nila? Saan ang possible na dinadaanan? Sino ang magpo-provide sa kanila? Sino ang pinagkukuhanan at sino ang support? So, lahat din ito ay nasa mga lugar kung saan may mga masa sila. Yes. So, bilang strategy na ginawa natin nun dito is inalam muna natin sino-sino ba talaga yung mga contact nila dito. Kung merong target ng recovery effort, babalikan at babalikan pa rin nila yung mga masa. Nung pinag-aralan kasi namin yung area nun dito,
ay nagkaroon na ng tinatawag na CSP, yung Community Support Program. So, na-clear yung mga barangay. Wala siyang tinatawag nating mga KKAR na kasi na-clear na nga siya ng binalikan namin ulit yung lahat ng record. Nandun yung mga nakita na ng mga masa, nandun yung mga organizations. Binalikan namin sila ulit. Kung ang mga ito ba ay talagang totally nagbago na o tumutulong pa rin sa kabila. And pati rin yung FR. Kasi nung ibinigay sa akin ng area, napakarami ng FR dito, former rebel. So, itinuloy ko ulit yung engagement sa kanila. Ano ba talagang status itong mga former rebel? Na bumaliktad na ba talaga sila o sa atin na ba talaga sila totally? Hindi. So only to find out nga, may mga report kami na sila rin ang binabalikan nila. Yung dating mga masa, nililinyahan pa rin. Dumating nga sa punto, yung sinabi ko sa inyo nang meron ako nahuli. Actually, doon sa nahuli na yun ay former rebel yung isa doon na nagdala ng supply. Oh my God. So, yun. So, talagang nakiko-coordinate pa rin pala. Yes, oo. So, ayun. So, binalikan namin yung lahat ng mga masa na yun. In-approach namin sila ulit. And then, continuous yung engagement din, lalo na sa mga katutubo na ginagamit nila as tagadala ng supply, inuutusan. Yung tulad nga nung paniniktik nila. So, binilakan namin yun lahat. Nung nakikita nila na very active kami doon sa pag-engage sa mga ito, dahan-dahan na medyo nagdududa na rin sila. So, nade-deny kasi yung ano nila is hindi na rin nila malapitan. Okay. So, yun, that's one isang ginawa. Pangalawa, nung inassume ko yung area, iilan lang ang patrol base. Yan. So, iilan lang ang patrol base. Wala rin kaming established na headquarters, wala rin mga company advanced command post. So, one thing is nagtayo ako ng additional na mga patrol bases. Pati doon sa mga alam nating lugar na dinadaanan na nandun yung mga masa nila. Okay. Kaya yung mga locations ng patrol base ko, nasa mga looban yung iba kung saan alam natin na yung area ay possible na nandun yung masa and control nila and isang critical din sa kanila yung lugar. Maliban sa patrol base, yung forward operational bases, na pwedeng paglagyan ng regular na tropa, staging point din namin for operations para ma-deny yung mga mobility corridor. Okay. So, that's one. Temporary patrol base. So, yun yung sa operational side na ginawa namin. Redeployment ng tropa, kung paano ang latag ng tropa kung nandito. And because of that, nakita rin ng tao na, meron ng sundalo dito. Kasi ang ano ng tao dito, kung sino yung grupo na nandyan sa lugar nila, doon sila kakampi. So, nung nakita nila may sundalo sa lugar nila, nakakapagbigay na rin sila ng tulong. Tama. Na-deny na natin din sila. So, yung tao, mas kampante na rin sila na merong sundalo dyan sa kanilang lugar. Okay. So since you have to put up patrol bases, you need to recruit CAFCO. Yes. Paano natin ginawa yun, sir? Did we request for additional budget for salary or honoraria ng CAFGO? Or kinuha natin sila sa ibang mga patrol bases na pwedeng ilipat lang ang kanilang presensya dito sa area ninyo? Yung pinakauna ay nagkaroon ng realignment. Meaning, yung existing na CAFGO ay nilipat namin doon sa sa ibang patrol base na nadagdagan. After nun, meron nag-push nag-request for a possible activations ng dalawang company ng CAFGO, and one of the company ng CAFGO ay ibinigay sa akin. At yun nga, yung additional ngayon na ni-recruit, and naglagay din ng additional na patrol base para paglagyan dito sa bagong company ng KAA na ibinigay sa amin dito. So, nadagdagan talaga ng additional pa na CAFGO simula nung nag-assume ako sa area. Okay. Importante talaga, Sir Ronat, sometimes, kahit paminsan-minsan, yung pinaka-head ng isang unit ay talagang pumaroon. Yes. Para kayo din, hindi lang report yung natatanggap nyo, hindi lang basta kay picture, nakasalamuha. So how did you feel? Was it, how many times ka nang nandoon? Diyan sa Mantay,
yung pag-akyat ko ay apat. Apat. Pero yung engagement ko sa kanila dito sa baba ay hindi ko na mabilang. Marami. Maraming beses na. Oo. Kasi pinapatawag ko lalo na pag bumababa sila. Okay. Pinapatawag Kasi ko. alam nyo talagang bumaba. Oo. Tapos kailangan nilang pumunta dito. Yes. So yan, kahit nasaang area, hindi man dun mismo sa pamayanan nila diretso, kino-consolidate sila sa ibang area. Kasi kung minsan, meron sila mga activity na nagpapatawag sila lahat. At updated ako doon sa activity nila. Sir, mag-iipon-ipon kami sa ganito. Doon ako pumupunta. Sir, mag-uusap-usap kami ng ganito. Sige, sabi ko, kung kailangan puntahan ko kayo. So, nag-iikot-ikot din sila kasi ng mga venue. Iba't ibang leader, iba't ibang venue, iba't ibang agenda ng mga pag-uusapan nila. Make sure ko na pinupuntahan ko rin sila doon. Okay. So, So napaka-importante ng presence ng 68IB dito sa Mindoro, specifically sa Occidental. Pero itong entry ninyo, sir, sa area ninyo, I understand, kailangan din ng legal, no, na papel. Dito sa batalyon, kung saan tayo nag-uusap, medyo challenging. But you were able to, gusto ko lang i-emphasize ito para other units can also emulate na pwede palang gawin on your own efforts. Yung military reservation. Yes. Anong ginawa ninyo para yung isang company ay talagang magawan ng military reservation at mapagawa natin ng titulo? Yes. Isang challenge nung in-assume ang 68IB dito, lalo nung tinasa ko na magtayo ng headquarters ko, ay locations, which is basically lupa. So, saan ako magtatayo? At doon ko nalaman na ang military reservations pala dito sa Oxy ay wala. So, kung walang military reservations, ibig sabihin yung mga tinatayo ng mga kampo dito, it's either private property owned, or, ayun nga, may mga MOA lang siya. So, sabi ko, it's high time siguro na kailangan natin magkaroon ng military reservation. Naisip ko rin that time, Mindoro, Occidental Mindoro, West Philippine Sea. And we are shifting yung ating threat sa territorial defense. And yet, wala tayong military reservation for strategic basing dito sa Mindoro. I'm not looking doon sa ngayon lang na dapat meron akong matatayuan But rather, ano yung mga magiging basing natin dito sa Mindoro in the future na nangangailangan considering yung ating threat ngayon sa West Philippine Sea. So, nung walang strategic basing, nag-start ako muna nag-research kung saang area, ano yung magandang area, and inalam ko kung ano yung status ng lupa at sinong dapat ahensya ng gobyerno ang kailangan kausapin. So, nung nakita ko yung lugar, na-pinpoint ko yung area, ano yung history ng lupa na yan, may nagmamayari o wala, or yan ay government land, and then in-engage ko yung agency, which is yung DNR. So, doon ko nalaman ngayon kung ano yung history ng lupa. Nung sinabi natin sa kanila yung intent natin na can we make this as a strategic basing considering for future ng ng security natin. Yes sir, sa nag-agree sila, mas maganda kung ganun mangyari. Applyan lang natin. So tinuruan naman nila sa tayo kung ano yung mga dapat nating gawin, ano yung requirements. Opo. So, nung sila na yung gumawa ng mga technical, like yung mga survey, yung mapa niya, mapping, and everything. Ano yung nandyan sa lugar, kailangan i-eliminate natin yung may mga problema, lalo na yung may mga nagke-claim, or may mga issue. So, doon na-identify ngayon yung exact na how many hectares yung kailangan na po pwede makoveran. Wow. So, doon natin nakuha yung area na yan. Yung one ay 137 hectares and then the other one is 201 hectares. So, dalawang area pala to? Dalawa. Actually, pangatlo na itong tinatayuan ngayon. Pero ito, may konting issue din dito dahil nga doon sa mga binili. Pero ngayon, sa DNR, kami yung nakadeclare ng actual occupancy ngayon nito. So, magiging pangatlo itong pa-applyan natin for military reservation. Yes. Wow. So, yun.
201 and 137 Plus ito, plus ito. ilan to? Nasa 4 hectares ito na area. 4 hectares. Pwede bang military reservation ang ganun lang Pwede ka kaliit? naman. Okay. As long as may authority ng pag-aari naman ng military. So, for purposes na That's good, sir. operation. Anyway, yung dalawa na malaki, so para malagyan na natin at maprotektahan at masecure na natin, doon natin ilagay ngayon yung isang company CP plus yung patrol base natin. So meron nang nagmaman doon sa mga area na yan. Wow. While ongoing yung kanyang procedure or yung kanyang pag-process doon sa requirements niya for official declarations into a military reservations. Ang laking contribution niyo, sir, niyan para sa property ng Philippine Army. At least klaro yun sa atin na itong mga areas na ito magiging mas legal, hindi yung para kayong squatter na kung saan-saan lang kayo naparoon at naparito. Di ba? Pero sir, na-observe ko talagang, although yung mobility corridor ng NPA ay talagang indigenous people's area, pero may special space ba ang indigenous people sa puso ninyo? Yes, of course. Kung bakit ganito kayo agresibo na ang mga pamayanang ito ay malagyan o malagay doon sa listahan ng mga umuunlad na pamayanan. Kung titignan nyo din kasi yung sa akin, personal ko, ako lumaki ako sa hirap Okay. bilang isang katutubo o lahing Ibanag at Ilocano. And yun yung lahi namin dyan sa area ng Isabela. Na lumaki rin sa bukid. Okay. Lumaki rin. Sa kabila kami ng Cagayan River Sa kabila kami ng Cagayan River. Na maglalakad pa ng bukirin para lang makapag-aral. Malayo talaga yan. So yun kasi yung naging buhay ko din noon na nag-self-supporting ako na nag-aaral. Another na nag-reinforce din sa akin, nakita ko yung iba't ibang lugar dahil dun sa naging assignment ko habang nasa service from areas ng Cordillera din all the way hanggang Mindanao and Visayas. So I've seen a lot of natives, sa mga tribes natin, sa mga kabundukan. Kahit dyan sa area ng Davao, dyan sa area ng Nasilaban, sa area ng Agusan and Surigao. So nakita ko yung pagkakaiba kung gaano, ibang-iba pala yung Mindoro. So, ito pala yung Mindoro. Sabi ko. Kaya nga yun yung naging challenge sa akin ngayon. Kung itong mga ibang lugar na may mga katutubo ay nag-i-improve sila, malaki yung kanilang pagbabago. Ang nakita ko naman sa Mindoro, kailangan may pagbabago na mangyayari din sa buhay ng mga katutubo dito. So, yun yung another challenge sa akin noon na ayaw ko namang makita na ito na nga yung kalagayan nila, iiwanan o magiging ganito pa rin sila panghabang buhay. And yet, ini-exploit pa sila ng taga-kabila. So, kailangan gawing something na may pagbabago din, katulad ng mga ibang katutubo sa ibang lugar, na kung ano man ang nangyayari dun sa kanila, dapat kahit papano ay may dadala din natin dito na may mga pagbabago sa kanilang kabuhayan. Kung ito'y tuloy-tuloy, sir, how many years sa observation mo, how many years kaya ang tatakbuhin pa para talagang masabi natin maging katulad na sila sa ibang, the katutubos of Baguio na ang tatalino, mga scholar, ang daming mga naging mayor pa yung iba dyan. How many years kaya ang tatakbuhin? Basta tuloy-tuloy lang yung intervention. Kung titignan naman natin sa lahat ng katutubo, babalik tayo doon sa, wag natin silang tignan as one lang. Okay. Wag natin tignan. Kasi kung yung nandyan sa mga kabundukan, malayo pa talaga. Yeah. Pero may mga katutubo na nandito sa area sa paligid na may mga positions at nakapag-aral na rin. Actually, sa area ng Sablayan, merong estudyante dyan ng architecture. By this time? Yes, meron ng engineer. Wow. May mga professional na sa kanila sa ibang mga area. Okay. Na ibang lugar. So, tulad ng katutubo dyan sa area ng Hanunuo, Ratagnon na mga nakakapag-aral at yung Buwid may mga nakakapag-aral. Marami na rin mga teacher actually na katutubo. Wow.
Pero yung tignan natin yung nandyan sa taas, kapag yun ay napapabayaan, it takes a lot of years pa para bago natin sila mabago. Kasi ang importante dyan ay yung baguhin yung kanilang mindset eh. Yung pananaw muna nila. Lalo na yung mga na-isolate na nasa taas. Yung nandito sa baba, very aggressive and active na mga yan sa mga development. That's very good. Yes. Yung sa taas lang talaga. Yung nasa taas lang talaga. Kasi na-isolate sila and malayo pa talaga yung kanilang development. Yung mismong sa mga perspective nila sa buhay. Matagal pa. So, kailangan alalayan. Alalayan talaga. So, sila dapat yung target ng gabayan talaga, tuloy-tuloy. Kasi yung nandito sa malapit na may mga ibang mga tribo na tuloy-tuloy pa rin yan, isustain. Pero mas malaki ang effort na kailangan gugulin natin dito sa mga ibang lugar. Okay. Nandyan sa taas. Sir, kadalasan pag maging maunlad, dito na lang tayo sa mapayapa. Tinatanggalan, sir, ng minsan tinatanggalan ng presensya ng army. Yung army talagang napakataas ng respect ng mga pamayanan sa kanila. Pero pag nandun na yung kapayapaan, minsan pinupull out. How do we make sure na si army ay talagang nandun pa rin, alalay pa rin? Kasi ang haba pa ng panahon na tatakbuhin para umunlad sila at magbago yung mindset. How do we make sure that na nandyan kayo sa tabi nila? Sa amin naman, ang ginagawa namin, ang pinapaliwanag namin sa kanila, hindi naman talaga, ayaw namin yung magsabi ng pangako sa kanila na yung army laging nandito sa inyo. To compensate yung mga ganito, doon namin in-empower ngayon yung mga partner agencies and LGUs. So, minimake sure namin ngayon na, kasi tulad ng CSP, meron tayong RCSP which is supposed to be turned over na rin sa kanila ng mga issues and programs na kailangan o yung mga interventions sa gagawin sa barangay o sa isang sitio. So, dapat nandyan may lapit sa kanila eh. Ang mahirap kasi kung iiwanan natin, but even yung LGU ay ganun din ang gagawin, lalo mawawala na naman yan. So, doon namin ngayon ini-encourage na yung lahat ng LGU na talagang ilapit nyo. At inilalapit namin. Kaya nagkakaroon ng yung convergence effort. Yung NTF-LCAC is napakagandang tool ng convergence actually. Okay. Yung NTF-LCAC. Kasi dati kung kanya-kanya tayo, walang impact. Pero yung presence ng military na nagdadala dito sa mga ibang agency na ganito, doon din na nakikilala na meron palang ayan siya. Now, sa part naman ng Philippine National Police, nagkakaroon din kami dito ng capacity building. Wow. So, training and joint effort, joint operations, para later on, kahit na wala kami, nandyan yung sila. PNP nandyan. Kasi always naman yung PNP talaga sa bawat bayan. Yes. So, yung PNP ngayon ang isang magandang Kaya may capacity building. Hindi ko lang naiano kasi kanina, may mga training kami with the PNP at may deployment din sa mga barangay. Wow. At meron kaming mga serbisyo caravan with the PNP. So, sila, pinapakita namin na later on, kung wala man ng army, pinapaintindi rin naman actually sa mga tao yun na hindi forever nandito yung army. Yes. But the presence ng police at saka ng LGU, sila lagi nandyan sa area. So, yun yung ini-strengthen natin sa kanila na dapat mapuntahan talaga nila yung mga lugar na yan. Yung presence. Another ay meron akong ginagawa dito in terms of peace and order din. Yung training ng mga BPATs, yung Barangay Police Action Team, yung mga barangay tanods. So, kinakapacitate din namin sila, lalo na doon sa mga lugar na alam talaga natin na pinupuntahan. Para sa ganun, sila mismo ang makakapagbigay ng seguridad sa kanila. So, this is empowerment? Yes, empowerment. Okay. Sana makarating din dito sir, yung revitalized police sa barangay. Kasi this has been applied all throughout Davao Region. So, pag si Army aalis, dahil tapos na yung kanyang operation, nandoon kaagad si police para siya yung takbuhan ngayon kung anong concern ng pamayanan. So, sila yung nagiging tulay para sa mga quick impact projects, kagaya ng mga water system, mga tubo, mga makeshift na mga purok, etc., etc. Napakalaking bagay ng presence ng Philippine National Police sa mga barangay. It has
it has crossed towards Samar already. Nakikita ko sa mga pages. I just hope na sa Mindoro magiging ganun din. Na after the capacity building, talagang they will also create an initiative na pupunta sila sa mga barangay. At hindi lang sa sentro ng barangay, kung hindi, sa mga sitio din. Para makita nila yung iba pang pangangailangan at sila yung mismong magdadala. Iba kasi yung paningin ng ng mga taga-pamayanan pag naka-uniform. Grabe kataas ng kanilang respeto. Now, with all this, sir, na nakikita niyong mga accomplishments, mas fulfilled kayo bilang isang military officer? In terms yung kung ano yung naging impact sa community, yes. Fulfilled ako. Pero in terms of personal ko naman, sa military, kasi ang ine-expect nila always ay, alam mo yun, meron pa rin yung scoreboard mentality. Oo. No? Scoreboard mentality. Now, yun yung medyo hindi ako satisfied in terms of mga effort na nagawa ko. Siguro may mga pagkukulang kasi the expectations lagi ay... Kulang pa yun sa'yo? In terms of yung sabi ko nga, in terms of scoreboard. Okay. In terms of... Kasi may sinusundan tayong scoreboard. Na neutralizations ng enemy. Ilan ba yung na-clear mo? Ilan ba yung na-recover mo? So, in terms of ganon, I accept na meron naman talagang pagkukulang sa akin. Okay. But yung ginagawa ko naman na effort in terms of linkaging yung iba't ibang agency ng gobyerno at ilapit sa mga tao at yung direct na pakikipag-ano ko sa mga tao, I'm fulfilled and happy for that. Masaya din ako na yun pala yung nagagawa ko din. Hindi lang yung paghawak ng armas kung ilan ang mapatay ko. Correct. But the more kung ano yung naging impact ko sa community, yun yung mas fulfilled ako doon. Mas mataas yun? Yes, mas mataas. Sa akin. Sa'yo? Sa akin. Ang personal ko, mas mataas na value. Anyway, titles will just come and go. Yes. But the marks that you leave for the people behind will always be remembered. Yun lang yung fulfillment ko talaga sa akin. Correct, sir. Aalis ka man, mapupunta ka sa ibang unit, yung tagabantay hindi makakalimot na ilang beses pumunta dito si Lieutenant Colonel Marlon Salvador. Minsan malilimutan pa nila yung title, yung rango, pero yung pagkatao ninyo, how you deal with them, will always be remembered. Hanggang sa kanilang mga apo. Yes. Ikikwento nila yan, sir. And we thank you again for this opportunity and for sharing na nakakataba ng puso that another military officer has shared his bits of experience at yung kanyang naging impact sa kanyang pinagsisilbihang komunidad. Thank you very much, sir, for this conversation. Thank you for giving us time na ikwento kung ano yung ginagawa namin na effort dito. And of course, hindi ko lang naman magagawa ito kundi buong 68 IB. Amen. No, yung buong tropa na sila talaga yung directly na nandyan sa ground. Dahil sila naman talaga yung dinedeploy ko dyan sa ground sa area. So, more on sa mga tao, yung lahat nito ng effort at effort ng buong unit. Okay. Gaano man kalit o kalaki, but yung impact na iniiwan namin sa mga tao, yun yung importante naman sa amin. Amen. Thank you, sir. So kung mainit man dito sa Mantay, mas mainit sa baba. Pero dahil sa init ng pagtanggap nyo, nagiging malamig ang panahon para sa ating lahat. Kung kaya sagana ng biyaya ang pinagkakaloob sa atin dahil sa init ng ating pagsama-sama at ganon din pinagsama ng lamig ng ating lugar. No? So muli para po sa ating lahat, Pacquiao, Pacquiao. Okay? Sa mga bata, no? Inyo pong napapansin ang presensya po namin nung nakaraang panahon, nandito rin po ako, umuulan, no? At nakakataba ng puso dahil nung unang punta ko dito, kahit na umuulan, ay napakasaya ng mga tao. Meron tayong basketball na liga, pagdating ng gabi ay meron pa tayong mga budot na kanta at sayawan. Diba? Marami pang nagsasayawan dito, inabot pa tayo ng umaga. No? Magmula gabi hanggang umaga ay may sayawan. Ngayon, napakaliwalas pa rin ang panahon, napakaliwalas na ng lugar. Kung makikita nyo ay
masaya ako na nakikitang malaki na ang pagbabago. Okay? So yan ay dahil po sa tulong nating lahat. Hindi lang po sa ating partner na nandito na ahensya ng isang organisasyon, no, yung ating sulat, kung kaya't po ating palakpakan yung ating mga volunteer na teacher. Okay? Yung nakaraan na taon ay nandito rin sina Sir Jimel. Ngayon ay meron tayong panibagong grupo na nandito na ganun din ang kanilang adhikain na makatulong sa ating lahat. Kung kaya't palakpakan natin yung ating mga volunteer teachers. Okay? So, maliban po dyan, of course, yun nga pong sinasabi namin sa inyo lagi, amin pong ipadama sa inyo na tayo po ay mayroong gobyerno na handang tumulong sa ating lahat. Na meron tayong mga partner na mga ahensya, organisasyon, no? Yung mga NGOs natin na handang tumulong sa ating lahat upang maramdaman natin na tayo ay iisang lahi, iisang Pilipino, wala dapat naiiwan kung lahat ay kailangan umangat, lahat po tayo ay aangat. Okay? So, kung inyo pong nakikita, sabi ko nga, pagbalik ko dito, meron na tayong view deck yan. Dati, kubo lang yung nandyan, yung umulan. No? Meron na po tayo ngayon classroom dito na nakikita at yun din po yung sadya ko para sa kunon ay makita kung ano na po yung talagang mga pagbabago na nagawa dito at ano pa yung kailangan nating pagbabago na gawin para po sa ating lahat. Higit po sa inyo sa lahat. No? Nakita ko pagbaba kanina doon, meron na rin mga garden at ayun ay magandang pangitain upang tayo ay magkaroon ng tinatawag nating tuloy-tuloy na sarili nating pinagtukunan ng ating mga pagkain anuman ang panahon. Mapatag-ulan man, mapatag-araw man, ay meron tayong sariling mga pinagkukuhanan ng ating mga pagkain. So yan po ay kasama sa gusto nating mangyari lahat dito. At yan lahat ay hindi mangyayari kung hindi po sa inyo. Dahil kayo rin po ang nagpagod at kayo rin po ang tumulong at gumawa ng paraan sa inyo. Kami lamang ng kasamahan natin sa sulat ng ating AWR, yung ibang pang ahensya ng gobyerno ay mga instrumento lamang. Okay? Mga instrumento na magdadala ng tulong, ng pagmamahal sa inyo, pag-unawa sa inyo, upang sa ganun ay maramdaman natin na meron naman pala tayong aasahan sa ating gobyerno. So, sa inyo po yan lahat at kayo rin ang naghirap kung kaya marapat na kayo'y kilalanin at kayo'y dapat ipagbunyi sa inyong mga kakayahan na tumayo sa sariling paa sa pamamagitan lang ng mga instrumento na inihahatid namin sa inyo rito. Okay, marami pa po tayong mga gagawin na mga dapat paraan na tulad ng binabanggit ko sa inyo, nandyan lang po yung ating detachment, yung ating seguridad dito ay isa lamang yan sa aming pamamaraan para makatulong sa inyo. Yun pang mga ibang mga tulong na magagawa natin ay madadala po sa inyo yun. Okay? So yung mga bata, kumusta inyong pag-aaral? Nag-aaral kayo lahat? Pumapasok araw-araw? Hindi. Bakit? May mga nag-absent? Okay. Meron. So, kung may mga nag-absent, doon sa mayroong mga dahilan, na importante mga dahilan, okay lang yan. Ang importante ay patuloy pa rin kayong mangarap, pumasok sa school upang sa ganun ay meron tayong makakamit ng ating ambisyon. Okay? Libre lang po ang mangarap, mga bata. Kung kaya kailangan nating mangarap at kapag tayo'y nangarap, kailangan gumawa tayo ng paraan din upang makamit natin yung ating pangarap. Okay? So nakikita nyo dito yung aking kasamahan na staff, yung nakakausap ni na bata, no? Kung sa Amerika ay merong Captain America, meron tayong Captain Pilipinas. Ayan. Yan yung ating staff na nandito na lagi nyong kasama sa mga
gusto nyong ipaabot sa kanya, nandyan si Captain Pilipinas, no? So meron din akong ditong baby, no? Kahit matanda na ito, magiging baby pa rin namin. Kasi ang pangalan niya ay Baby Jane. Okay? So si Baby Jane Royo, siya ay isang opisyal na kasama sa 68 IB. Okay? Siya rin ang isang tumutulong sa mga gawain natin pagdating sa baba. Ayan si Lieutenant Baby Jane Royo. Ang kasama niya si Sergeant Cascante, si Alex. Maliban doon, kung inyong titignan, ang lagi niyong nakakasalumuha dito ay si Sergeant Suaga. Kasamahan niya yung mga ating mga kafgo na nandyan sa taas at yung ating mga kadre pa na iba. Nasaan Sergeant Suaga? Nandyan Suaga? Okay, so ating palakpakan si Sergeant Suaga. No? Oh. Sa totoo lang si Sergeant Suaga ayaw nang umuwi. Kasi nasa pamamahay na daw niya. Nandito na siya sa Mantay kaya ayaw nang mag-break. Ayaw nang mag-RNR yan. Okay? So, si Sergeant Suaga, ang lagi niyong kasama na nandito, siya ang nagpapaabot kung ano yung ating mga pangangailangan. Okay? So, sana yung nakikita nating pagbabago dito ay tuloy-tuloy. Maramdaman natin na merong ginagawa ang ating gobyerno sa ating lahat. Hindi man natin kaagad-agad yan makakamit ang lahat ng gusto natin, dahan-dahan po ay inyong maramdaman at makikita na meron pong ginagawa ang gobyerno sa atin. Katuwang ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama yung ating mga stakeholders. No? Kasama yung sulat na nandito, hindi lang sila ngayon, hindi lang nung nakaraang taon, tuloy-tuloy po yan. Okay? Lalong-lalo na at meron na tayong dagdag na paaralan, silid-aralan na nandyan na inyong magagamit. Sa ngayon ay grade 4 tayo, sa nitong pasukan ay madadagdagan na naman ng baitang ng school. So yung grade 4 magiging grade 5, hindi nyo na kailangan pang lumayo, kundi nandito na mismo yung school nyo sa Mantay. Okay? So, iyan po yung ating hangarin, ang ating adhikain para sa ating mga kapatid na katutubo. Okay? Ang hinihingi ko lang po sa inyo ay yung ating mga kooperasyon, yung sama-sama, tayo lahat, sa lahat ng gawain ay sama-sama tayo. Okay? Kung nakikita nyo ngayon na mayroong mga pagbabago, yan ay nang dahil din sa nagsisimula yan sa mapayapa nating pamayanan. Kapag payapa yung ating pamayanan, malaya tayong gawin ang gusto nating gawin na hindi kailangan magtago, tumakbo o kung saan-saan man pupunta. Okay? Malaya tayo dahil payapa tayo, nakakapamuhay tayo ng tahimik, nakakapamuhay tayo ng gusto nating gawin, na walang sagabal, walang pag-aalinlangan, walang takot na nararamdaman. Kung kaya ituloy-tuloy po natin yung ganitong gawain. Okay? So, tama po ba yan? Okay tayo doon? Na maging mapayapa yung ating lugar? Kung gusto nating tuloy-tuloy lahat ito, pati yung mga development, yung mga kaunlaran na mga karating sa ating pamayanan, magsisimula yan sa isang mapayapang pamayanan. Okay? Ang pangmatagalang kapayapaan, kasunod niyan ay tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating pamayanan. Ama po? Baka po may mga natatakot pa dito sa inyo, ha? Na hindi tulad ng unang panahon na kapag nakakita ng sundalo ay tatagpo. Okay? So ngayon, hindi dapat ganon yun. Kung makakita ng sundalo, ang sundalo tulad ng 68 IB, kaagapay nyo. Dahil ang 68 IB ay kaagapay batalyon, kaagapay nyo sa pagtupad, no? Sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at pagkamit ng pangmatagalang kaunlaran sa ating pamayanan. Okay? So, muli po sa lahat, lalo na sa mga bata na nandito, tuloy-tuloy tayong mangarap. Gumawa tayo ng paraan upang maabot ang ating pangarap.
Okay? Sa mga ama at ina, atin pong akayin ang ating mga anak, turuan, dahil nagsisimula po sa atin kung ano ang magiging patutunguhan ng ating mga anak sa pamamagitan ng ating paggabay. So doon sa mga ama, ina, atin pong gabayan ng maayos yung ating mga bata upang sila ay hindi maligaw. Meron tayong paaralan, meron tayong mga guro. Sila po ay dapat lumaki na kahit papano ay magkaroon ng edukasyon upang hindi malinlang, upang hindi maloko. Okay? So nabanggit kanina ni Pastor, no? Na balang araw ay manggagaling sa Sitio Mantay ang isang pinuno o isang mamumuno sa isang bayan ng San Jose. Hindi po yan imposible. Yan po ay pwede at posibleng mangyari. Ang katutubo po ay malaki ang kanyang potensyal sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Huwag mo pong isipin na kayo ay katutubo lamang. Katutubo lamang na may pangarap, katutubo lamang na kayang kamtan ang kanyang pangarap. Okay? Ako po ay tulad ng binanggit ko dati sa inyo, no? Kung inyo pong tignan sa banda po ng Cordillera, ang mga namumuno sa mga pamahalaan dyan ay mga katutubo. Sa bandang Ifugao, kung maalala nyo yung si Governor Bagilat na naging congressman ay isang katutubo. Hindi lang po siya, sapagkat pati yung mga mayor, governor, at mga namumuno sa pamahalaan dyan sa area ng Cordillera ay pawang mga katutubo. So yan po ay posible rin mangyari dito sa atin. At yan ay magsisimula na tayo ay mangarap, mabigyan ng tamang gabay, magbigyan ng tamang kaalaman. Yan po ay posible nating makamit ang magkaroon at magiging kayo yung mamumuno sa ating mga lugar. Okay? So muli po sa lahat, maraming salamat sa ngalan ng 68 Kaagapay Batalyon ng 203rd Brigade at lahat ng kasundaluhan. Kami po ay umaasa sa pagtutulungan natin lahat, yung kooperasyon natin, upang tuloy-tuloy yung kaunlaran na mangyayari dito sa ating lugar. At sa ngalan din po ng 68 IB, maraming salamat sa sulat, sa MIM, at sa mga pinunong tribo, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tuloy-tuloy na tumutulong sa atin lahat dito. Kung inyo pong titignan, lahat po ng ipinapadala ng 68 IB dito, gamit sa mga pangsaka, mga binhin, abono, at lahat na ginagamit natin, yan po ay nanggagaling sa office ng Provincial Agriculture. Yan po ay nanggagaling sa Department of Agriculture, kung kaya yan po ay nanggagaling sa opisina ng gobyerno. Yun pong mga pagkain na pinapadala namin, galing po yan sa DSWD. Okay? Kami lamang po ay nagiging instrumento lang. Kung kaya ating pong pagyamanin, ating pong yakapin ang mga tulong na binibigay sa atin, saan man galing yan sa gobyerno, galing yan sa ating partner, galing yan sa ating kasamahan, yan po ay para sa atin, tulong para sa inyo. Okay? So muli po, maraming salamat mga ama't ina na nandito ngayon, nagbigay ng oras, at sa mga bata, isang magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal kong EduCurers, sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta at pagtangkilik sa ating episode ngayong oras na ito. Gayon man sa lahat ng episodes na ating na-produce para sa ating Mindoro DocuTalk series, dito lamang sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel, na inyong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na iDocu by John Paul Siniel. Maraming salamat at sana'y mayroon kayo nakuhang inspirasyon, aral mula sa ating naging panayam sa Battalion Commander ng 68th Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Marlon Salvador. Sa bumubuo po ng 68 IB,
sa lahat ng kalalakihan at kababaihang mga sundalo, maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin sa buong IDOQ team. Noon pa man nang ito ay na-assign dito sa Talaingo, Davao del Norte ang nasabing batalyon hanggang sa ito'y nailipat dyan sa isla ng Mindoro, ay patuloy pa rin kayo sa pagtanggap ng mga panauhin na siyang tatalakay sa mga kwentong mayroon kayo. Naway gabayan pa kayo ng puong may kapal. The Holy Spirit will be with you. He will cover you with the most precious blood of Jesus Christ as you go along with your journey, as you implement the plans, programs, and projects of your battalion at sa buong sandatahang lakas ng ating Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat. To God be the glory. Sa Ginoo ang himaya og dungog. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.